Isinilid sa drum at inilibing. Ganyan natagpuan sa Bulacan ang katawan ng isang negosyante na dinukot sa Quezon City. Ang umano'y mastermind na naaresto na sinasabing may kinalaman din daw sa pagpatay kay Ruby Rose Barameda na isinilid at isinimento rin sa drum noong 2007. Ang buong detalye, abangan mamaya. Magandang hapon po. Simula na ng election period bukas para sa eleksyon 2025. Naghahanda ng pulisya para sa paglalatag ng checkpoints. Sa susunod na buwan pa ang simula ng campaign period, pero ang COMELEC may paliwanag kung bakit hinahayaan nila ang mga nagkalat na mga poster ng mga aspirant. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Inihanda na kanina ang mga pulis Maynila na maglalatag ng COMELEC checkpoint mamayang hating gabi na hudyat ng opisyal na pagsisimula ng election period sa buong bansa. Bit-bit na nila ang mga karatula na nakikiusap sa mga motorista na ibaba ang bintana, hinaan ng headlights, buksan ng ilaw sa loob ng sasakyan at kapag hiningi ipakita ang driver's license at rehistro ng sasakyan. Ganon din sa Ilocos Norte kung saan binasbasan sa ginawang send-off ceremony ang mga pulis maging mga sasakyan na ipakakalat sa rehiyon. Paalala ng COMELEC at PNP, visual inspection lang ang pwede sa checkpoint. Bawal pabuksan ang trunk at glove compartment ng sasakyan. Bawal din pababain at kapkapan ang mga sakay. Hindi naman pagbabawalan ng mga pulis na mag-video sa checkpoint ang mga motorista. Hindi dapat sila magre-react. Kasi magiging protection din ng bawat isa yung gagawin ng kababayan natin yan. Pwede po tayong mag-video gamit ng ating mga cellphone. Mag-video rin po kami if kailangan po. Para rin ma-document yung ginagawa namin. Limited tayo sa plain view doctrine na tinatawag. Walang pabubuksan, walang pabababain, titingnan lang. Maliban na lang, sabi ng Supreme Court, kung meron kang information, intelligence, na nagsasabing kinakailangan tingnan mabuti yung sasakyan. But you have to justify yung kung bakit. Bawal sa madilim na lugar ang checkpoint. Dapat naka-uniforme ang mga pulis at kita ang pangalan. Dapat may karatula ang checkpoint at nakasulat ang pangalan ng hepe ng presinto at ng local COMELEC officer, pati ng mga numero na pwedeng tawagan kung magsusumbong. 24 hours po ito. So definitely around the city there will be at least 14 checkpoints at any time. Simula na rin ang gun ban mamayang hating gabi. Ibig sabihin, bawal magbitbit ng baril kahit pa may lisensya. Pwera na lang kung binigyan ng exemptions ng COMELEC. Kung bukas ang simula ng election period, sa February 11 naman ang umpisa ng campaign period. Pero bakit ngayon pa lang? Marami nang nagkalat na mga poster at ibang materyales na may muka o mga pangalan ng mga aspirant. Sabi ng COMELEC, tali ang kamay nila dyan dahil sinasabi ng Korte Suprema na hindi pa sila kandidato ngayon, kundi sa February 11 pa o sa simula pa ng campaign period. Yung pagkalalaki nilang tarpaulin, yung mga pagkalalaki nilang mga nakalagay po sa kalsada, yung mga pagmumukha nilang hi, hello, goodbye, welcome, hindi po namin pwede ipatanggal dahil hindi pa sila kandidato. Yung mga local governments po sana ang pwede magpatanggal. Sa Quezon City, ngayon pa lang pinagbabaklas na ng City Hall ang mga poster ng aspirants na nakakabit sa mga poste ng kuryente, street signs, traffic lights, signal post, tulay, overpass at iba pang pampublikong gamit at pasilidad. Sabi ng COMELEC, pwede lang silang magsimulang manita ng illegal na campaign material 72 hours o 3 araw bago ang February 11. We are going to write you a letter, remove the material. If within 3 days hindi mo tatanggalin, we will file, kami mismo ang magpapadisqualify sa'yo. May power kami to motu proprio kasi disqualification case yun. Huwag na po natin gamitin argumento na hindi ako nagkabit niyan. Sa bandang huli, ikaw ang nakikinabang dyan eh. Simula naman March 28, bawal muna ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno pero pinayagan ng COMELEC ang ilang programa ng DSWD, DOH at DOLE basta't walang kandidato na dadalo sa mismong bigayan ng ayuda. Hindi naman ipagbabawal ng COMELEC ang paghingi ng guarantee letters para sa mga mao-ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Namemerwisyo pa rin ang masamang panahon sa iba't ibang lugar sa bansa. Abot leeg ang baha sa Negros Occidental habang isang tulay at rice mill ang bumagsak sa Sorsogon City. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Itinulak ng mga lalaking ito ang kanilang motorsiklo para makatawid sa isang sapa sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat na umapaw dahil sa malakas na ulan. Muntik nang tangayin ng motorsiklo dahil sa ragasan ng tubig. Grabe ang tubig. Sa bayan naman ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat din, nasira ang isang culvert na kinukumpuni pa matapos masira dahil sa ulan noong unang linggo ng Enero. Ayon sa mga residente, nawasak ito nang umapaw ang ilog dahil sa matinding ulan. Dahil wala silang ibang madaanan, nagkusa silang ayusin ito. Pero nasira pa rin ang culvert kaya nasa 25 sako ng donasyong simento para rito ang nasayang. Sa Sorsogon City, isolated ang isang barangay matapos bumagsak sa Kawayan River ang isang tulay roon. Ang ilang residente nakikipagsapalaran sa pagtawid gamit ang lubid, habang ang iba isinakay na sa backhoe. Dahil barado ng ilalim ng tulay, napunta ang ragasan ng tubig sa isang rice mill doon, kaya pati ito bumagsak. Hindi na rin matamnan ng kanilang palayan dahil sa putik na dala ng baha. Yung tubig na supposed to be nadadaan dito sa Kawayan River, na-divert na dahil dito sa detour o tulay, temporary na tulay na ginawa nila, hindi naman talaga kaya pag tag-ulan. Abot lieg naman ang baha sa Cadiz City, Negros Occidental. Ayon sa Negros Occidental PDRRMO, 9 na barangay sa lungsod ang binaha matapos umapaw ang tubig sa ilog. 15 pamilya ang nasa evacuation center habang minomonitor pa ang level ng tubig sa kanilang lugar. Mahigit 1,000 individual o mahigit 600 pamilya ang apektado ng pagbaha sa lungsod. Kung ang mga areas subsided na ang water, closely monitoring lang ang LGU. I think one of the reasons why is medyo nagnabaw ng ilang ang creeks nila and rivers. Sa isla ng Samar, 15 munisipalidad sa Eastern Samar at Northern Samar ang binaha, ayon sa Office of Civil Defense Region 8. Mahigit 1,000 pamilya o halos 5,000 individual ang inilikas. Walang naitalang casualties. Sa Talisay, Misamis Oriental, nagmistulang sapa ang kalsada matapos bumuhos ang malakas na ulan. Ayon sa ilang residente, stranded ang maliliit na sasakyan dahil hindi makatawid sa kalsada dahil sa taas ng tubig. Isang delivery truck ang tumirik sa gitna ng daan. Ang lungsod sa Talisayan, Balingwan, Kinugitan ug Subong-Kugon. Sila pod nagkusog pod ang uwan. Gani sa ilang report nagihatag sa opisina, flash flood man gani, no? Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Misamis Oriental, malakas ang buhos ng ulan sa eastern part ng probinsya, madaling araw pa lang kahapon, kaya nagresulta ito sa flash flood sa 4 na bayan. Walang naiulat na nasaktan. Humumpa rin daw ang baha makalipas ng ilang oras. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpaulan sa mga naturang lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa mga nagbabalak magtrabaho abroad, nasa 3,000 trabahong nasa linya ng semiconductor at artificial intelligence ang pwedeng applyan sa Taiwan. Nakatutok si Bon Aquino. Dating factory worker sa paggawa ng stuffed toy ang 22 years old na si Julian Buizon. Kamakailan nagpunta siya sa job fair sa Makati para mag-apply ng trabaho sa Taiwan bilang factory worker sa electronics at semiconductor companies. Makakapag-save po and wala pong binabayaran. Halos free po lahat. Ayon sa labor representative at director ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taipei, Taiwan, 3,000 job offers ang pwedeng applyan ng mga Pilipino, partikular sa sektor ng semiconductor at artificial intelligence sa Taiwan. More than 60% of the chips and components for semiconductor and now AI are produced in Taiwan. Dahil po dito, nangangailangan sila ng mga workers for the expansion and new players in this category. Ang qualifications, high school o college graduate, 32 years old pababa kahit walang experience sa ina-apply ang trabaho. Pero ngayon, ang preference na ng employer, kahit college level, no experience required. Kasi ang pagdating mo doon, hindi ka naman bibitawan. May magme-mentor sa'yo 2 months, 3 months, hanggang matuto ka. Pwede ring magsumite ng application sa recruitment agencies na accredited ng DMW, Ministry of Labor of Taiwan at MECO. Sabi ng MECO, magaan daw ang trabaho kabilang ang pagtiyak sa kalidad ng mga chips.
Wala pong assembly. Nakatingin ka lang dyan sa production line. Mag-a-alarm yan pag mayroong issue on quality control. Ngayon, pag may issue on quality control, isi-segregate yun. That's the time na titignan mo. Most of them are using microscope. Ang mga matatanggap sa trabaho walang kailangang bayarang placement fees, deployment cost at service charge dahil ang employer ang sasagot nito. Ang basic monthly salary nasa 28,590 Taiwanese dollars o katumbas ng 52,000 pesos. Pero kung mag-overtime, maaaring umabot ang buwan ng sahod sa 80,000 pesos. Noong 2024 pa raw nagsasagawa ng job fairs ang Department of Migrant Workers o DMW para mapunan ang mga job order mula Taiwan upang maiwasan ang illegal recruitment at trafficking. Pero dahil simula na ng campaign period bukas, hihingi muna sila ng permiso sa COMELEC o Commission on Elections para maipagpatuloy ito. Maybe some people will say we're favoring some LGUs and other politicians and would be tantamount to electioneering. That's why, to be sure that we are not violating any election laws, we have to get an exemption. And once it is given, that's the time we can sustain and continue these job fairs all over the country. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Matapos ang pista ng Jesus Nazareno, pista naman ng Santo Niño. Ang sunod na ipagdiriwang ng mga Katolikong Pilipino. Pinaghahandaan na mga darating na pista gaya ng sinulog at dinagyang, maging sa Pandakan sa Maynila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa January 19 pa o ikatlong linggo ng Enero ipagdiriwang ang pista ng Santo Niño. Pero sa Pandakan, Manila, dama na ang pananabik sa selebrasyon ng pista. Ngayong araw matapos ang Misa Novenaryo sa Santo Niño de Pandacan Parish Church, nag-motorcade ang mga residente at deboto sa palibot ng Pandakan. Ayon sa parish priest ng parokya, mapaghimala raw ang Santo Niño at pinaniniwala ang nakakagaling ng may karamdaman. Ito ay isang paraan para i-promote ang debosyon sa Panginoon, sa Diyos. Pangalawa, yung motorcade ay nagpapaalala sa atin na sa ating paglalakbay sa buhay, kapiling natin lagi ang Diyos, lalo na ang mahal na poong Santo Niño. At sa pag-ikot ng mahal na poong Santo Niño, kanyang pagalingin ang may karamdaman, sana malunasan yung mga dinadala ng mga tao. Kabilang sa mga nakiisa si Jomani Monares na nakaranas na raw ng himala mula sa Santo Niño. Yung nakagat po ako ng asong ulol po. Binigyan na po ako ng doktor ng mga minutes na lang para pero hanggang ngayon buhay pa po ako. Si Florence naman may munting hiling rin sa Batang Jesus. Parang kasi sobrang dami nangyari. Mabless. Makamit nila yung mga gusto nila sa buhay. Sa Cebu City, opisyal nang binuksan ng Sinulog Festival 2025. Matapos ang opening mass sa Basilica Minori del Santo Niño, isinagawa ang opening parade sa kahabaan Osmeña Boulevard sa Cebu City kung saan 15 dancing contingents mula sa iba't ibang paaralan ang lumahok sa street dancing. Sa Cebu City Sports Complex kung saan isinagawa ang opening program, nagtanghal ang mga kabataan at iba't ibang dance troupe. Dito rin idaraos ang Sinulog Grand Parade sa January 19 na lalahukan ng mahigit 40 dance group. Bukas, January 12, gaganapin ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan na tagisa ng mga dancing contingents sa iba't ibang paaralan. Isang linggo matapos ang Sinulog, ipagdiriwang naman sa Iloilo ang Dinagyang Festival. Sa opening ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand, may patikim ng mga pagtatanghal mula sa 8 tribo na lalahok sa Dinagyang Tribes Competition. Gaganapin ang Ati Tribes Competition sa January 26. Mauuna namang magdiwang ng pista ng Santo Niño ang General Santos City sa susunod na linggo. Maghihigpit ng seguridad sa pista kabilang sa Fluvial Parade sa Sarangani Bay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa pulsa CCTV, ang isang dump truck na may kargang graba na biglang humarurot sa Manila North Road sa Rosales, Pangasinan. Inararo nito ang 3 10-wheeler, 3 tricycle, 2 SUV, 2 pick-up at tig-isang kotse, closed van at motorsiklo. Bukod sa 13 sasakyan, wasak ang harap ng isang establishmento na nabanggari ng truck. Wala namang namatay pero maraming nagtamo ng minor injuries. Paliwanag ng driver na hawak na ng mga pulis, nawalan daw siya ng preno. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nadamay.
Ayon naman sa LTO Region 1, posibleng i-revoke o bawi ng lisensya ng driver dahil hindi siya otorisado magmaneho ng ganoong kalaking truck. 3 nasawi matapos madamay lang sa bumagsak na eroplanong nagsasagawa ng training flight sa Kenya. Sa Brazil, hindi nakaligtas ang piloto ng isang papalapag na private jet na sumabog sa runway. Ang mga nadisgrasyang flight tinutukan ni Jonathan Andal. Padaos-dos na lumapag ang private jet na ito bago sumabog sa runway ng maliit na airport sa labas ng Sao Paulo, Brazil. Papalapag na ang eroplano nang bigla itong mag-overshoot. Patay ang piloto nito. Nasagip naman mula sa eroplanong umabot pa sa dalampasigan ang 4 na pasahero. Sugatan ng 2 sa kanila kabilang ang isang bata. Ayon sa airport operator, posibleng na-aksidente ang eroplano dahil sa lagay ng panahon. Basa rin daw ang runway ng mga oras na iyon. Sa Kilifi sa Kenya, halos lamunin na ng apoy ang light aircraft na bumagsak malapit sa paliparan. Ayon sa mga nakasaksi, nasusunog na raw ang eroplano bago ito bumagsak. Ligtas naman ang mga sakay nitong piloto, instructor at isang estudyante. Isinugod sila sa ospital dahil sa minor injuries, pero nasawi ang mga nakasakay sa isang motorsiklong na damay lang sa plane crash. Kabilang dyan ang rider, angkas nitong babae at isang sanggol. Ayon sa Kenya Civil Aviation Authority, nasa training flight noon ang Cessna 172 ng Kenya Aeronautical College. Pero nagkaroon ito ng mechanical issues matapos mag-take off. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nanawagan naman ang mga residente na mas pagbutihin ang safety measures sa airport matapos ang plane crash. 2025 is absolutely no joke. Sa Atlanta, Georgia sa Amerika, pinag-emergency evacuation ng mga pasahero ng eroplanong ito sa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Sa gitna pa man din ang nararanasang winter storm doon. This is crazy. This is us out in the snow. Inabort ang paglipad ng eroplanong ito ng Delta Airlines na papunta sa Minnesota. Nakita ng isang pasahero na umuusok ang isang bahagi ng eroplano. You can see that the plane is actually, it looks like it's still on fire. There's smoke still billowing out of there. We are safe. Everybody was able to get off the plane. Kinumpirma ng Delta Airlines na nagkaproblema ang isang makina ng eroplano kaya pinababa ang mga pasahero. Base sa pahayag ng airport, 4 sa mga pasahero ang nagtamo ng minor injuries. Naialis din kaagad ang eroplano sa runway matapos ang insidente. Mag-iimbestiga ang Federal Aviation Administration. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ninakawan ng isang lalaki sa simbahan sa Pampanga. Ilang sagradong gamit ang tinangay niya sa utos daw ng Birheng Maria. Nakatutok si Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Kuha ito sa loob ng Our Lady of Grace sa Mabalacat, Pampanga. Binuhat ng isang lalaki ang imahe ng Santo Cristo del Perdon at ipinatong sa altar. Maya-maya, tumungtong ang lalaki sa altar at nagsimulang dukutin ang tres potensya o mga sinag na nasa imahen. Kinuha rin ng lalaki ang korona ng Santo Niño at nilimas ang donation box. Kita rin ginalaw ng lalaki ang media equipment at iba pang sagradong kagamitan sa simbahan. Tumalon siya doon sa side steel gate ng simbahan. Tapos pagkapasok niya doon sa side steel gate, binuksan niya yung wooden door. Tapos nung nasa loob na siya, doon na siya nagtingin-tingin. Naaresto ang 38 anyos na sospek na dati nang nasangkot sa pagnanakaw at iligal na droga. Na-recover sa kanya ang korona na kanya raw sinuot, pati chalice na ginawa raw niyang baso pang inom ng alak. Alam niyo bang sagrado ito? Oo. Yung pinakuha niya, yung kunin mo. Yung mga hindi niya pinukuha, tabi mo. Pinag-usapan naman nila ng padre. Ang sabi niya, kaya daw niya kinuha yun, inutusan daw siya ni Mama Mary. Tapos pinadadala na daw niya yon sa Angeles. Sa isang post, nagpasalamat ang simbahan sa lahat ng tumulong at nagdasal para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawalang gamit. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jeric Pasilyao, nakatutok, 24 oras. Kitang-kita ang ganda ng kalikasan kapag walang basura sa isang barangay sa Lawag, Ilocos Norte. Pinagkakakitaan ng mga upcycled na basura. Ang diskarteng pangdagdag sa kita mo. Alamin sa report na ito. True nga, may pera talaga sa basura. Pwede rin pagkakitaan ang pag-upcycle ng mga patapon na.
Sa Barangay 23 sa Lawag City, Ilocos Norte, may magical transformation ang mga residente. Ang mga nakolektang basura nagiging pot holder, doormat, basurahan at upuan. May proseso po siya kung paano namin siya. Before na gawin na finished product, meron po siyang proseso. Maintain namin na mabawasan ang mga waste. Ang mga basahan nabebenta ng 10 to 50 pesos kada piraso at mahigit 5,000 basahan na ang nabenta nila. Bahagi ito ng Trash for Cash program ng Lawag. Tila pay it forward din ang peg ng mga residente. Dahil ang perang naiipon sa benta ng upcycled trash na pupunta sa mga feeding program at mga pangangailangan ng barangay. Tumagal ng 3 minuto ang phreatic eruption ng Bulkang Taal kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, 700 metro ang taas ng plume o usok na inilabas ng bulkan. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan kaya pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island at ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan. Nagbuga rin ang usok na may kasamang abo ang Bulkang Kanlaon na umabot sa 1,000 metro ang taas. Ayon sa PHIVOLCS, nagbuga kahapon ng Aspure ang bulkan o Asupre ang bulkan na umabot sa mahigit 5,000 tonelada. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Nagbabala naman ang Office of Civil Defense sa mga residente na nakatira malapit sa bulkan kung sakaling sumabog ito. Sa premyadong paliparan ng Panglao Bohol, debuhos muna sa mga banyo roon dahil sa kawalan ng tubig. Ang paliwanag ng kanilang water supplier sa pagtutok ni Ian Cruz. Crystal clear waters at white sand beaches ang mga kilalang panghatak ng Panglao Bohol sa mga turista. Pero sa Bohol Panglao International Airport na 2 milyong pasahero ang ina-accommodate kada taon, problema ang tubig. Walang tubig doon mula pa noong December 17. Kaya ang pambuhos at panlinis sa kanilang mga banyo, mano-manong iniigib mula sa mga water tanker sa labas. Tinalakay ang problemang yan sa emergency meeting ng Bohol Provincial Government, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at iba pang opisyal at ang water supplier sa airport na Richley Water. Ayon sa CAAP, nagkaproblema ang Richley Water kaya hindi nakasupply ng tubig. Atong gipangitaan gyud og immediate solution kay urgent kay ni siya nga sitwasyon kay di sad ako mismo personally og even the CAAP nga akong gi-represent dili gusto nga ingon ani nga sitwasyon. We are making arrangements for the provincial government to find ways to solve it while CAAP is also finding a more permanent solution to the problem. So ang atong gusto lang nga immediately. Ayon naman sa Richley Water, sapat ang supply nila ng surface water para sa Bohol Panglao International Airport. Patuloy raw silang nagsusupply ng tubig sa paliparan. 2012 pa raw sila nakabili ng 43 ektarya ng lupa na may surface water para matiyak ang tuloy-tuloy na water supply sa mga critical infrastructure tulad ng Bohol Panglao International Airport. Pero naharap daw sila sa anilay political challenges at mga delay. Sa kabila raw nito, nananatili silang committed na makapagbigay ng malinis sa tubig sa kanilang consumers. Pero kailangan daw nila ang suporta ng national at local government. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Karaniwang ginagawang police dogs ang mga Belgian Malinois dahil sa tapang ng mga ito. Pero ang ganitong stigma sa naturang breed gustong buwagin ng isang fur parent. Watch this. Sa mga breed ng aso, ang Belgian Malinois, kilalang fierce at maangas ang dating. Kaya karaniwan silang nagiging police dogs. Ang Sparkle host and content creator na si Mark Oliveros, aminadong iniiwasan ng iba ang kanyang Belgian Malinois fur babies na sina Max, Kobe at Dos. Kasi iba yung Belgian Malinois, ang iniisip nila, ano siya, parang aggressive, ganun. Pero sa totoo po, handa silang sumalo ng bala para sa iyo. Ang assurance ni Mark, hindi raw sila dapat katakutan.
Minabuti ni Mark na ma-enroll sila sa isang dog school for everyone to see na obedient and gentle ang mga doggy. So, naka-enroll po sila, marunong na sila ng mga basic na, halimbawa, heel, maglalakad lang sila sa tabi mo, sit, lay, tapos may mga second semester pa sila ng mga pag-aaral as to how madali namin silang ma-handle. Ay, ang gita ka niyo, Fernando. Oo, narinig, may kausap ako, napipigilan ba kayo na ilabas sila knowing na mahirap na, baka kasi matakot yung mga makasabay nyo? Ngayon po hindi, marunong sila makinig kahit yung sa ibang tao kapag tinuro namin yung tricks dun sa aso, nagagawa po, sinusunod ng mga aso. Stop, stay. Para kay Mark, higit pa raw sa kayang ibigay ng ibang tao ang saya at emotional support na hatid ng kanyang pet, lalo na kung dumaraan siya sa mga pagsubok sa buhay. Pagpapasok ka ng pinto, galing ka sa nakakapagod na araw, sasalubong sila na para bang miss ka na excited silang makita ka. Yun po yung best feeling ever lagi. Ang ganda ng Iloilo experience at chemistry nila bilang love team ang makikita sa upcoming Kapuso rom-com ni Jillian Ward at Michael Sager sa My Ilonggo Girl. Narito ang aking chika. Nong, kaon na ka mo diri. Manamit ang Ilang tulog na lang, makikilala na natin si Tata at Venice, ang mga role na gagampanan ni Jillian Ward sa pinakabagong primetime series ng Kapuso Network, ang My Ilonggo Girl. Ang swerte ko lang dahil Dual role ang gagampanan dito ng star of the new generation, kaya't aminado siya na para siyang nanganganay sa role. Honestly po, kinakabahan po ako, pero sabi ko nga binigay po ni Lord, so I just want to have fun. Kung ano man po maging outcome ng show, ang importante nagkaroon po ako ng mga bagong friends dito, and I think naman marami po kaming mapapasaya, so sana abangan po nila ang show. Makakatambal niya dito si Michael Sager, na gaganap bilang Francis. Aminado ang Kapuso actor na malaki ang naitulong ng pagtatambal nila sa abot kamay na pangarap para maabot ang tamang chemistry sa bago nilang love team. Jill and I's relationship got closer through this project because at first abot kamay, nahiyaw sa kanya kasi of course si Doc Annalyn siya, so off-cam sa abot parang nandun lang ako, nakikipag-TikTok, very approachable, napakabait. Oh. Totoo yan. Napakabait. What do we talk about? Naku, it's interesting what we talk about. Everything, halos po. Kung ano-ano, ewan ko dyan. Yung mga taong Mapapanood sa My Ilonggo Girl ang tamang blend ng katatawanan, drama, at kakaibang twist and turns ng kwento. Thankful sina Jillian at Michael na bukod sa magandang takbo ng istorya, maipapakita din nila ang ganda ng Iloilo. Habang nagsushoot nga sila doon, siniguro nilang nagkaroon sila ng full Iloilo experience. Ay, kumain po kami ng batchoy, yung mga nila? Yung mga delicacies ng yung mga isda, laswa. Opo. Nung nag-rest day po kami, ang ginawa namin, inikot namin ang Iloilo. Buong Iloilo. Opo, pumunta kami sa Molo Molo Church, sa port. Sa Lunes, January 13 na ang world premiere ng My Ilonggo Girl. Tinangkang silaban ng dalawang lalaki yan ang harap ng isang fast food restaurant sa Melbourne, Australia. Pero ang isa sa kanila, nadilaan ng apoy ang pantalon kaya tumakas na nagliliyab ang mga suot. Agad kinuha ng kasamahan nito ang kanilang gamit. Nangyari ang nahulikam na insidente umaga nung Pasko. Inilabas ito ngayon ng pulisya para mahikayat ang sinumang saksi na lumutang. Labis ang hinagpis sa may-ari ng isang Siberian Husky sa Antique. Natagpuan nilang alaga na wala ng buhay at may mga sugat. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Tila pinakabatang miyembro ng pamilya kung ituring ng Vegafria family ang kanilang Siberian Husky na si Nami. Si Nami, spoiled na spoiled. Nakatapat na ang electric fan, binublower pa ang kanyang fur. At kapag nga sila'y lalabas na pamilya para mamasyal, abay, nakapustura. Di maikakaila na si Nami, mahal na mahal ng buong family. Pero sa isang iglap, ang mga tawa at saya na yan napalitan ng iyak at paghihinagpis. Di makapaniwala at emosyonal ang amo ni Nami na si Consuelo sa sinapit ng alaga.
January 7 nang nakalabas daw ang aso sa kanilang bahay sa Barangay Sinaha, Bilison, Antique. Pagkalipas ng ilang araw, tumambad na lang sa kanila ang alagang wala ng buhay. Makikitang puno ito ng mga sugat na pinaniniwala ang pinagtataga at pinagsasaksak. Posibleng sinilaban din umano si Nami dahil sa mga lapnos sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Kung agay na kuntana, ginakwat ko kahit ginakwat tapos ang kahit na ay kuntana tuod. Tapos kariyan, paglantaw naman sir, ang sunog ay likod na sampiyak, may labo sa likod, kag ginbalbal ulo na nga pusa na ulo na sir, kag ulbo mata na. Ang titintayabaw niya, huwag gipatay ginandaba ayam ko. Batay sa natanggap nilang impormasyon, may hinabol daw na aso ang mga tanod ng Barangay Concepcion. Amo lang raing akong ginangayabtan nga anak ano nga amigo to nagamba nga imo nagatapas at tubo nga ay na mga tanod raing nag-operation kabi may kilagas na ayam umang. Pinabulaanan niya ng mga opisyal ng barangay. Ako justified nga wala pa man yung kaimo sir kay mo katanos ko kagawad. Imalo na kag sarapa sir kanto lang sa social media nga wala pa man kaimo para. Nananawagan ang pamilya ni Consuelo na ipagbigay alam agad sa kanila sakaling may impormasyong nalalaman sa totoong nangyari. Nag-alok din ng pabuya ang pamilya na 10,000 pesos. Dumulog na rin ang pamilya Vegafria sa pulisya para maimbestigahan ang nangyari. Para sa GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Muli nagbitaw ng radio challenge ang Philippine Coast Guard nang mamataan ang barko ng China Coast Guard sa coastline ng Zambales. Nakatutok si Nico Wahe. Matapos mamataan noong January 9, muling pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng Vessel 3304 ng China Coast Guard. Namataan ito 70 to 80 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. Ni-radio challenge ito ng mga PCG personnel na sakay ng BRP Teresa Magbanua na nagpapatrolya sa lugar. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. Ayon sa Philippine Coast Guard, dalawang bagay raw ang nakikita nilang dahilan kung bakit sunod-sunod ang ilegal na paglalayag ng China sa Zambales. We believe that this is a way for the Chinese Coast Guard to drive away the Filipino fishermen. They wanted to break the confidence ng ating mga kababayan. Dahil alam naman natin na kapag mas maraming civilian na mangingisdang Pilipino na pumupunta dito sa West Philippine Sea, it is actually a headache for the Chinese government. Pangalawa, gusto raw i-normalize at i-legitimize ng China ang kanilang deployment sa bahagi ng karagatan ng Zambales. So they wanted to make it appear na parang this is the new normal. This is an altered status quo. So our role now on the part of the Philippine Coast Guard is to challenge this kind of behavior of China para hindi sila magwagi sa narrative nila. Ang maritime law expert na si Dr. J. Batombakal, tinawag itong isang palabas ng China. Sabi nga ng iba, nananadya yun. That is the way by which China is trying to make it appear that they are exercising authority and jurisdiction in that area. So palabas yun. Pero sapat naman daw ang mga ginagawang hakbang ng Pilipinas sa pagtaboy at pagprotesta laban sa China. So as long as they're not doing anything more than just sailing through, then the most we can do is simply watch and wait. And if they make it appear nga, they make a statement or undertake an activity which tries to show that they're exercising jurisdiction, then our response will be that we do not recognize any such exercises of jurisdiction. Tama rin daw nalawakan ng defense cooperation ng Pilipinas kasama ang ibang bansa gaya ng Japan, Australia, South Korea at Taiwan. Wala pang bagong sagot dito ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nabulabog ang isang tindahan sa Tagbilaran, Bohol nang sa kisame nito may namataang sawa. Nailigtas kaya ito? Kuya Kim, ano na? Gumabang ang takot sa sinagawang rescue operation ng BFP o Bureau of Fire Protection. Sa tindahan ito sa Tagbilaran City sa Bohol. Sa kisame raw kasi ng tindahan, may namataan. Isang sawa. Ang mga rescuer kinailangan pa sirain ng kisame. At nang matuklap na nila ang malaking bahagi nito,
Dito tumambad sa kanilang isang reticulated python. Nang unti-unti nilang maibaba ang sawa gamit ang panungkit. Dito naman umanong dinakba ng mga rescuer ang sawa. Hanggang sa ligtas sila itong na-rescue. Ang sawa na tinatayang nasa 35 kilos ang timbang, tinurn over nila sa mga eksperto sa DENR. Kuya Kim, bakit mahilig sumuot sa madidilim na lugar ang mga ahas? Kuya Kim, ano na? Ang mga ahas ay mga cold-blooded. Ibig sabihin, kailangan nilang magpainit o magpalamig batay sa kanilang kapaligiran. At ang madilim na lugar ay may mas tamang temperatura para sila manatiling komportable. Nagtatago rin sila rito para sa kanilang proteksyon at para sila ay makapagpahinga. Sakali namang may makakalusot na ahas sa ating tahanan o pinagtatrabahuan, ano ang dapat gawin? Huwag na huwag natin papatayin yung ahas or gagalawin. Whether ito ba ay makamandag or not, siguraduhin lang natin na malayo ang ating mga members of the family to include our pets. I-lock natin yung lugar kung merong door. Kasi these are really shy, unless provoked. Barangay muna kasi hindi naman alam kagad ng ibang tao na DNR ang dapat nilang tawagan. Let our barangay call the specific agency. Number one is housekeeping. Ang mga ahas naghahanap ng refuge yan na similar to their place. Lalo pag nakita nila na maraming mga daga or rodents na kung saan yun ang kanilang prey. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sabi ko kayo, 24 oras. Tinamaan ng missile ang supermarket na yan sa Donetsk City. Isa ito sa mga lugar sa eastern Ukraine na kontrolado ng Russia sa gitna na nagpapatuloy ng giyera ng Russia at Ukraine. Nakuha na sa dashcam video kung paanong gumuho ang ilang bahagi ng pamilihan. Nasundan pa yan ang isa pang missile attack sa lungsod. Ay sa ulat ng Russian State News Agency, 2 na ang nasawi habang 2 ang sugatan. Inakusahan ng Russia ang Ukraine na siyang may pakanaraw ng missile attack. Ilang gusali at nasa 15 sasakyan din ang napinsala dahil sa pag-atake. Wala pang komento ang Ukraine. Patay na nang natagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa isang palikuran sa Tugigaraw, Cagayan. Pinaniniwala ang itinapon kahapon ng katawan nitong nakabalot sa tela at plastik. Kwento ng isang residente, bigla nagkagulo ang mga tao sa lugar nang mamataan ang katawan ng sanggol. Agad dumating ang responde at isinugod siya sa ospital, pero huli na at doon na idineklarang dead on arrival. Hawak ng opisina ng City Social Welfare and Development ang labi ng sanggol. Wala pang opisyal na pahayag ang pulisya, pero patuloy ang kanilang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng salarin. Excited parents sina Megan Yang at Michael Daes para sa kanilang baby boy. Documented nila ang pregnancy journey mula pa sa gender reveal. Kwento ni Megan, hindi niya naiintindihan ang paglilihi o cravings ng mga buntis noon kung di niya ito naranasan ngayon. Si Michael naman, marami raw siyang naririnig noon na pamahiin tulad na lang ng aantukin kapag kinain ang pagkain ng buntis. Pero kahit alam ito ni Popo, hindi niya napigilang makihati sa pagkain ni Megan. At ayan, nasampulan nga siya ng effect nito. Happy naman daw si Michael na marami pa siyang natututunan tungkol sa mga buntis. Super asim. Huh? Wanna try? You're gonna eat the whole thing? Go. Good luck to me. Wala akong bagoon. At yan ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.